Nagkaroon ng patse-patse sa ulo ang nooy 23 anyos na si Ashera Mabunay. Makapal kasi kung maglagas ang kanyang buhok na naranasan niya noong 2022. Stress sa relationship, sa work, my family problem din na involved. And then, pag kasi may problema ako, di ako nagsasalita or di ko sinasabi sa iba. Kinikim-kim ko lang and then sinasabayan ko ng alak. Then, like alak everyday. Tas walang saktong pahinga. Kada suklay, ganito kakapalang nakukuhang buhok sa kanyang ulo. Kaya pati pamilya ni Ashera nag-alala na rin. Pero mas nakapag-aalala nang simula na siyang husgahan ng ibang tao. Akala ng lahat, may cancer siya, ganun. Lapanot. Tapos parang sinasabihan na ako ng si Smeagol yung sa The Lord of the Rings. Para daw si Smeagol yung ulo ko, itsura ko, ganun. Nang taon ding iyon, na-diagnose si Ashera na may telogen effluvium. Mas matindi pa raw ito sa alopecia. Genetic factor din po yung mga sakit na yun. But then, yung trigger could be stress. Emotional stress, physical stress, mental stress. Pwede po nagkaroon ng malubhang sakit na na-admit po yung patient. Like for example, dengue, COVID, pneumonia. Pwede rin po after pregnancy, pwede rin after a surgery. So marami po pwedeng stressors that can sort of shock the hair and maglalagas po yung hair. Iba-iba ang klase ng gamutan dito, kaya mas maiging kumonsulta raw sa board-certified dermatologist. Pero pinakamaiging gawin, umiwas sa stress hanggat maaari. Gaya ni Ashera na nakarecover na sa kalagayang ito. Ang kanyang buhok, lumago na ulit. Hindi lang ako basta-basta nag-rely sa isang product lang, kundi binago ko din yung lifestyle ko. Be mindful sa lifestyle natin. And then every time na may problema tayo or na-stress tayo, give time to yourself. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. 2 taon na ang nakakalipas ng taningan ng buhay ni Jonathan. Pwedeng hanggang 5 taon na lang daw ang buhay niya. 2022 kasi nang madiagnose si Jonathan ng stage 4 mediastinal paraganglioma, isang rare cancer na kumakalat sa baga at buto. Pero sa kabila ng malubhang sakit, patuloy ang takbo niya sa buhay. Sumali siya sa Ironman World Championship sa Kona, Hawaii. Ang cancer patient na si Jonathan natapos ang isa sa pinakamahirap na endurance event sa buong mundo. Jonathan Pascual, you are an Ironman. With me putting in the effort to keep moving, I will be able to serve more people and inspire more people. Nasa higit 2 oras kada araw ang training ni Jonathan na isang medical practitioner din. Pero kahit puspusa ng paghahanda niya, may mga pagkakataon pa rin na nahirapan siya sa mahigit 200-kilometer Ironman journey dahil na rin sa kanyang sakit. Gaya ng kanyang 3.8-kilometer swim sa unang leg ng Ironman. Kapag lumalangoy ako, ang nangyayari na iipon ang dugo sa buong ulo ko, sa muka, sa leeg, pati na sa dila ko, kaya lalong humihirap ang paghinga. Nilagpasan lahat yan ni Jonathan dahil na rin sa suporta ng mga mahal niya sa buhay. Binibigyan ko ang sarili ko ng chance na to keep trying, to keep moving, to keep competing. Not only am I prolonging my life, I'm doing something to extend my life. Lakas ng katawan, puso at determinasyon, mga bagay na naging daan ni Jonathan para malagpasan niya ang hamon sa buhay. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid ang muka ng balita. Hindi na bago sa mga nagbubuntis o mga nakapanganak na ang salitang inunan o yung placenta. Isa itong organ na nabubuo sa matres kapag nagdadalang tao ang isang babae. At mahalaga ang function nito dahil dito dumadaan ang nutrients at oxygen papunta sa mga baby na nasa sinapupunan pa. Pero para sa isang kapapanganak lang na nag-viral online, hindi lang sa sanggol may mabuting idinudulot ang placenta. Hindi ko alam kung anong gusto kong gawin sa kanya. Ililibing ko ba siya? Kakainin ko ba siya? Or wala eh.
Kasi nakita ko kasi, ang daming benefits ng placenta. Tapos sa ibang bansa, binibili siya. Siyempre, iba yung sarili natin placenta, di ba? Kaya ang ginawa niya, niluto ang placenta at hinalo sa iba't ibang pagkain para sa kanyang nutrisyon. Kaya umani ng milyong views ang video na ito online. Ayon kay Mommy, ginagawa raw ito ng mga sikat na artista abroad. Relate din ang ibang mommy dahil yan daw ang pinagawa sa kanila ng mga nakatatanda para raw maibalik ang nawalang lakas sa panganganak. Pero ayon sa mga eksperto, bagaman ginagawa raw ito ng mga hayop, wala pang pag-aaral na nagpapakita ng benepisyo nito sa tao. Maaari pa nga raw magkaroon ng impeksyon kung may sakit ang ina na madadala sa kanyang placentang kinain. Hindi yan itinuturo sa medical school. Yung lulutuin mo yung placenta, i-dehydrate mo siya and make it into a capsule. Wala pong studies na ganyan. In fact, mayroong reports, abroad po ito, no, na nagkaroon ng infection, hindi lang yung ina, hindi pati yung kanyang baby na pinapasuso dahil umiinom ang ina ng dehydrated and ground placenta dahil nag-pass through the breast milk yung infection. Theoretically daw, hindi rin nakakapagpataas ng milk supply ang pagkain ng sariling placenta dahil mayroon itong hormone na tinatawag na progesterone na maaaring makabawas sa milk production at estrogen na nagpapalapot ng dugo. Delikado rin ang hindi professional na disposal o pagproseso nito. Kung nais daw makapag-recover ng maayos ang mga bagong panganak, healthy lifestyle lang ang kailangan, pagkakaroon ng support system at pagsunod sa payo ng mga doktor. Nagpe-prescribe kami ng mga multivitamins at saka mga iron tablet para mabawi yung iron stores niya at hindi maging anemic. Kasi as we know, pag nanganak ay may nawawalang dugo sa mother. Pag nagpapasuso, nagpe-prescribe din kami ng iron. Yung vitamin C and zinc ay nakakapagpa-hasten ng wound healing. Whether meron siyang tahe, either sa puwerta kung normal delivery or cesarean delivery.